Akala mo ba lahat ng diploma pare-pareho ang makukuhang sweldo pagkatapos graduate? Of course, hindi ka magkano. May course na trabaho ang hahabulin mo. Pero may course naman na sweldo ang hahabol sa'yo. Ito ang top 10 courses na pinakamataas ang sweldo sa Pilipinas. Nasa listahan ba ang course mo o yung kukunin mong course pa lang? Let's find out. Number 10, Industrial Engineering. Ito ang course para sa mga mahilig mag-ayos ng sistema. Paano bibilis ang production sa planta at factory? Magkano ang sweldo? Around 65,000 pesos per month. Number 9, Multimedia Arts. Ito yung course para sa creative pero digital ready. Kaya mataas ang pasahod dito kasi ngayon, ang brands hindi lang kailangan ng poster. Kailangan nila ng website, videos, digital experience, and online presence. Magkano ang pwedeng maging sweldo pagka-graduate? Around 79,000 pesos per month. Number 8, Statistics. Ito ang course para sa mga taong marunong bumasa ng data. Hindi lang ito puro numbers ha. Ito yung skill na ginagamit para maintindihan ng trends, behavior, risk, and decision making. Magkano ang sweldo pagka-graduate? Nasa around 81,000 pesos per month. Number 7, Computer Science. Kaya mataas ang pasahod dito kasi halos lahat ngayon kailangan na ng tech. Mapabanking man yan, shopping, delivery, booking, lahat kailangan ng system. Dapat marunong ka talagang mag-code, mag-solve ng problem, at mag-ayos ng bug hanggang madaling araw. Magkano ang potential na sweldo? 96,000 pesos per month. Number 6, Finance. Ito ang course para sa pera, investment, insurance, and long-term financial planning. Kaya mataas ang pasahod dito kasi yung mga kumpanya kailangan ng mga tao na naiintindihan kung saan napupunta ang pera nila. Magkano ang potential na sweldo? Around 99,000 pesos per month. Number 5, Actuarial Science. Sa course na ito, nasasagot ang mga tanong gaya ng gaano kalaki ang chance na malugi tayo. Kaya mataas ang pasahod dito kasi kapag kaya mong i-compute ang risk, kaya mong tulungan ang kumpanya na umiwas sa malaking talo. Magkano ang potential na sweldo? Around 101,000 pesos per month. Number 4, Chemical Engineering. Hindi ito simpleng halo-halo ng chemicals ha. Chemical engineers work with fuel, energy, industrial processes, and production. Magkano ang potential na sweldo nila? Around 110,000 pesos per month. Number 3, Electronics Engineering. Ito ang course path connected sa electronics, systems, equipment, at pati na rin ang aviation safety technology. Magkano ang potential na sweldo pagka-graduate? 131,000 pesos per month. Number 2, Aeronautical Engineering. Ito ang course para sa design, maintenance, and technical side ng eroplano. Hindi lahat kasi ng nasa aviation ay piloto. May mga engineers na involved sa safety ng aircraft systems. Magkano ang potential na sweldo? Nasa around 150,000 pesos per month. Number 1, Aviation. Especially kung ang path mo ay maging aircraft pilot. Ito ang course path na glamorous tingnan pero sobrang bigat ng responsibility sa pag-aaral. Mahal ang flight school. Kailangan ng licenses. Kailangan ma-meet ang requirement na flight hours. Kaya mataas ang pasahod kasi hindi lang eroplano ang dala mo. Buhay ng libo-libong passengers ang responsibility mo. Magkano ang potential na sweldo? Nasa estimated 280,000 pesos kada buwan. Maaring mas malaki pa kung mas bonggang airlines na pinagtatrabahuhan mo. At yun na nga mga kamagkano, that's our top 10. Ikaw, ano ang course mo nung college? At kung ikaw ang papipiliin ngayon, ano sana ang gusto mong kunin sa eskwelahan? Tara, pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto mo pa na mag-get pang klaseng contents, dito lang ngayon sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.